pong mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Dina. Attorney, wala na po ako ibang malalapitan. For heaven's sake, Renan, what do you need now? Money. Malaking pera. Kapag kinasal na kami ni Era, tapos lahat ng problema ko. Masaya na ako na masaya siya. Sana tama na pinili niya si Renan. Oh, ganda nga nito, babe. Babe, tingnan mo to. Super, super nice. Yes, this is more of a vintage style, fully lace. Yan, pwede rin natin siya lagyan ng mga studs and sequins para at least mas fabulous, mas makina. Or you can try to check this one. Nakatawan. Ganito yung sinave ko sa phone ko. Dun sa photos Let me check, niya. Miss Ira. Sige, tapos mag-tweet lang tayo Baka ng pwede natin konti. Di ba, dagdagan ng babe? servers. Crystals. Babe! Babe! Babe? Babe, kanina pa kita tinatawag. Okay ka lang? Parang na-space out ka. Nainisip ko lang yung defense strategy ko para sa case na hinahawa ko eh. Are you sure yun lang? Parang may nagbabother sa'yo. Hey, yan ka na naman. You should be focusing on the dresses. Go on, don't worry about me, babe. Ano yung what do you need? What's up? Nakalimutan ko kasi yung phone ko sa kotse. Okay lang pakuha ko? Sus. Ipapakita kasi ako mga photos. Of course, I got it. I'll be back. Okay. Oh my gosh, I'm so happy! Ayan nga. You will look taller pa dito, Miss Ira. Teka, sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Nadala kami ni Hernan. May mensahe siya para sa'yo. Sabi sa amo niyo, hindi ko tatakbon yung utak ko sa kanya. Konting panahon lang, babayaran ko naman yun. Naiinip na sa'yo si boss. Warning sa'yo si boss. Hindi mo daw siniseryoso. Kaya andito kami para turuan ka ng leksyon. Gusto naman, ayoko ng gulo dito. Sama ko yung girlfriend ko. Pag nakita tayo, magduda yun. Mas lalong hindi ako makakabayan. Wala kaming pake. Kahit marami pang makakita, ang importante, magawa namin ang inutos sa amin. Oh my God! May nag-aaway sa parking lot! Ha? Ryan, Si Renan yun ah. Halika rito. Halika. Ito ang tanda mo to. Susunod, kapag hindi mo pa rin binayaran ng utang mo, papalitan mo. Pati girlfriend mo, dadami. Ha? Lilet. Ayos ka lang ba? Mula nung nasabit natin sa opisina ng piskal yung complete affidavit ni Aling Lydia, wala ka ng kibo. Nalulungkot ka pa rin ba dahil hindi ka nabigyan ng save the date sa wedding ni Ira? Hindi lang naman yun yung gumugulo sa isip ko eh. Apektado din ako dun sa kasong hawak ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Nung bata pa ako,
Pag nalulungkot at nangungulila ako sa mga magulang ko na umabando na sa akin, ang tanging nakakapitan ko, si Tinang, at yung faith ko kay Lord. Kahit na maraming pagsubok yung dumadating sa buhay ko, nananatiling matatag yung pananampalataya ko sa Diyos at sa simbahan. At ngayon na kirereklamo ni Ma'am Lydia si Father Anjo, nahihirapan at nanlulumo ako. Kasi pakiramdam ko, nagbabangga yung profesyon ko at yung pananampalataya ko. Naiipit ako sa dalawang bagay na sobrang importante sa akin. Lilet, huwag mong kalimutan na tao lang din ang pare. Maaari sila magkamali o makagawa ng kasalanan. At kung talaga may pananagutan si Father Anjo sa sinabit ni Dina, tungkulin mong gampanan ng trabaho mo. Hindi ibig sabihin ito tatalikuran mo yung pananampalataya mo. It only means na pinapanigan mo ang hustisya at ang katotohanan. Hi, Ira. Nabalitaan ko na malapit na pala yung kasal nyo. Ngayon pa lang, congratulations na. Sana maging okay na tayo at bumalik na tayo sa dati. Kasi gusto ko sanang masaksihan din ang wedding mo. Nak, anong ginagawa mo dito? Malamig dito sa labas, baka sipunin ka. Papasok na din po ako maya-maya, Tinang. Nagkausap na ba ulit kayo ni Ira? Sigurado po ako masama pa rin yung loob sa akin ng kapatid ko. Buti pa nga po yung ibang tao eh. Naalala niyang imbitahin dun sa kasal nila. Samantalang ako, ang kapatid niya, pamilya niya, kinalimutan niya. Huwag kang panghinaan ng loob. May oras pa. Di ba sabi mo nga, matagal pa bago yung kasal. Oh, malay mo, biglang magbago yung isip ni Ira. Sana nga po, Tinang. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Alam ko pagod ka, dahil may bago ka na namang kasong hawak. Halika na, anak. Ilet. Totoo lang po, challenging yung kasong hawak ko ngayon eh. Kakaiba po siya dun sa mga nahawakan ko na dati. Hindi ko lang po pwedeng i-discuss sa inyo yung detalye, pero malaking hamon po to, hindi lang sa pagiging abogado ko, hindi para na din sa pagiging katoliko ko.